Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Laika Angela Alindayo mula sa CRC Antipolo. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang mga hukom 2 verse 7 to 10 na pinamagatang The New Generation in Israel. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako muna sa maikling panalangin. Manalangin po tayo. Aming mapagmahal na Diyos at Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong umagang iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat at sa iyong tapat na pagmamahal. Sa sandaling ito, hinihiling po namin ang gabay ng banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at isipan sa iyong salita. Turuan mo po kaming makinig ng may pagpapakumbaba, umunawa ng may karunungan, at tumugon ng may pananampalataya. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang instrumento ng iyong mensahe at naway mapalakas at mapatibay ang bawat nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga ay The New Generation in Israel. Sa Tagalog, ang bagong henerasyon sa Israel. Ito po ay ating mababasa at matatagpuan sa mga hukom 2 verse 7 to 10 sa RTPV version. Sabi po dito, pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang ang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kabuluran ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit, ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang tema ng ating pagninilay, ang kahalagahan ng pagpasa ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay hindi otomatikong namamana. Kailangan itong ituro, ipakita at ipamuhay. Layunin ng mensaheng ito na una ay paalalahanan tayo na huwag kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, hikayatin tayong maging mabuting halimbawa ng pananampalataya. Pangatlo at panghuli, hamunin tayong turuan ang susunod na henerasyon tungkol sa Panginoon. Sa mga hukom 2 verse 7 to 10, makikita natin na habang buhay pa si Josue at ang matatandang leader na natiling matatag ang Israel sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit nang sila'y pumanaw, bumangon ng isang bagong henerasyon na hindi nakilala ang Panginoon at nakalimot na sa kanyang mga ginawa. Para sa ating aplikasyon, ipinapakita nito sa atin na hindi sapat na may pananampalataya ang isang henerasyon. Kailangan itong ipasa sa susunod. Kapag walang pagtuturo tungkol sa Diyos, madaling malimutan siya. Ang bawat magulang, guro at leader ay may mahalagang responsibilidad sa espiritual na paghubog ng kabataan. Ang bagong henerasyon ng Israel ay naligaw dahil walang patuloy na pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Kaya mahalaga na lagi nating ibinabahagi ang ating testimonya, pananampalataya at karanasan sa Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. Napakaraming kaabalahan ang mundo dahil sa pag-usad ng teknolohiya. Marami ang gawa ng kaaway na sa ngayon ay normal at katanggap-tanggap sa lipunan. Isa itong napakalaking hamon sa ating mga Kristiyano. Gaya ng sinasabi sa Deuteronomio 6 verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Dapat nating ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak sa bahay, sa daan, at sa araw-araw na pamumuhay upang ito ang kanilang maging sandata sa mapanuksong mundo. At para sa ating pagtatapos, tandaan natin na ang pananampalataya at pag-ibig ng Diyos ay dapat ipasa, hindi lamang ipagdiwang. Ang kabutihan ng Diyos ay dapat alalahanin, hindi
hindi kalimutan. Tayo ay tinawag upang maging gabay ng susunod na henerasyon. Sabi din po sa mga awit 77 verse 11 to 12. 11. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. 12. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Pinapakita ng talatang ito na ang kahalagahan ng pag-alala sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay kapag binabalikan at binubulay-bulay natin ang kanyang mga kahanga-hangang gawa. Napapalakas ang ating pananampalataya lalo na sa mga panahon tayo ay naghihina. Ang paggunita sa kabutihan ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na siya ay tapat noon at siya rin ay tapat hanggang ngayon. Sabi din po sa mga awit 107, 8 to 9, 8, kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. 9, mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang minubusog sa mabuting bagay. Ipinapaalala ng talatang ito na ang Diyos ay karapat-dapat pasalamatan dahil sa kanyang pag-ibig at sa pagliligtas. Siya ang nagbibigay kasiyahan sa mga nauuhaw at nagugutom hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa espiritual. Sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na kaganapan at kabutihang hindi kayang ibigay ng mundo. At sa pangwakas, tayong bagong henerasyon sa loob at tabasma ng Israel, nawa ay maghari sa puso natin ang Diyos. Alalahanin at ibahagi sa iba ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Maitanim sa ating isipan at sa mga kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon ang kanyang salita, pag-ibig at pangako. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, salamat po sa salita sa aming napagnilayan ngayong umaga. Tulungan mo po kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban at ipasa ang aming pananampalataya sa susunod na henerasyon. Puspusin mo po ang aming puso ng katatagan at pagkilala sa iyo sa bawat araw. Gabayan mo po ang aming bansa, ang aming mga pamilya at ang bawat isa na nakikinig sa programang ito. Naway maging ilaw kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa aming paligid. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso upang lumalim ang ating pagkaunawa. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Magandang umaga.